Chika Juday, welcome back. I know. Okay, what made you decide, meron kong teleserye, may pelikulang gagawin, ano yung parang pwede na, game na? Actually, malaking factor din talaga yung material itself. Yun talaga. Kasi yun yung nagdidikta sa akin kung will this be worth it ba na medyo mas madalas akong wala sa bahay? Uuwi ako tulog ang pamilya ko? And of course, yun, syempre, mas doable dahil malalaki na yung mga bata. Kaya na nila. Yung kumbaga, syempre, at some point, kailangan mo rin gawin naman din kung ano yung namimiss mo. Diba? Kasi hindi naman ako magsisinungaling sa pagsabing hindi ko namimiss umarte. Namimiss ko pa rin namang umarte. Bilang ito naman talaga yung una kong minahal. Kaya ako nakapasok sa industriya. So, that, yung material, syempre malaking factor yung cast. And every time naman na may mag-o-offer ng project sa akin, inalalatag ko na kagad yung realidad ko bilang nanay, bilang asawa, na importante sa akin ang family time. So may mga moments talaga na kailangan akong magbawi ng schedule, palitan ko ng ibang araw. Okay lang po ba sa inyo yon? Kasi kung hindi, maiintindihan ko naman. And napaka-swerte ko lang, I guess, in a way na nakikinig sila, pinagbibigyan nila ako. Okay. Yung hinahayaan nilang magampanan ko, yung bagay na talagang pinaka-importante sa buhay ko ngayon, which is being a mom and being a wife. And at the same time, malaking bagay din kasi na magawin ko yun kasi kung hindi ako buong makakapasok sa trabaho ko. So may mga ganun lang naman. Okay. Unahin na po natin yung natapos na project with Yes. Eric Manti. Kamusta po? Ano po ang pwede nating i-share? Ay, napakasaya ng proyektong yun. Masaya in a way na mula day one nang magkakasama kami for script reading and then photo shoot, simula hanggang pagtatapos, ang saya ng set, kasi ang saya ng script. Something very different from other teleseries na ginawa ng pangkalahatan dito sa Pilipinas. It is very much super connected sa bituka ng industriya ng show business na nakaka-excite makita ng mga tao. Kasi ito yung other side of the industry na bilang artista, may glam side, pero sa likod ng bawat proyektong ginagawa ng bawat isang artista, may mga managers na kailangan gumalaw. So, ito yon yung buhay ng mga managers. Hindi po ba naging mahirap yung transition? Tapos magiging president ka naman sa bahay? Oo nga, sabi ko, pagkatapos sa president, parang Mama Mary na yung kasunod. Pataas na ng pataas. Medyo, hindi man naman siya naging mahirap when it comes to the character kasi mahaba naman yung naging pagitan nila. Naghintay talaga si Bagman and I'm super grateful for that kasi nga sabi ko, gusto ko talaga binibigay yung buong ako sa isang proyekto. Kung nung bata ako, tumatahi ako ng 4 na movie sa dalawang buwan, magkakasabay, may teleserye pa yan on the side, may teenage sitcom ka pa on the side, nang hindi mo na nagagawa ng buo yung trabaho mo kasi zombie mode ka na. Pero ito kasi parang, syempre hindi naman na tayo bumabata. Yung mga proyektong ginagawa ko, gusto kong ibigay yung buong trabaho ko bilang isang artista kasi hindi na rin naman ako madalas tumatanggap ng mga projects. So, yung Bagman, I was grateful because hinintay nila ako. I was impressed with the story and I was impressed by the professionalism of the whole set, yung buong production team. Talagang ibang-iba na yung naging takbo. Parang kung batang artista kasi, ang laki talaga ng difference. Ang laki talaga ng difference. May masasabi kong maswerte ako na napagdaanan ko lahat yon, na-experience ko lahat yon. Kaya napaka-grateful ko na hanggang ngayon, naiisip pa rin ako ng mga producers, ng mga directors, ng mga writers. Kanina po na-mention sa stage, target MMFF. Yes. Horror with Direct Chito Ronyo. Hopefully matuloy. Hindi pa ako I can't give any confirmation yet kasi dapat maghintay, may hinihintay pang something, di ba? Parang meron pang final approval or something or official list of entries. So, ayoko namang pangunahan kasi baka maudlot. But I'm hoping matuloy yung movie namin ni Direct Chito. Ang tagal na namin hindi nakakagawa ng pelikula.
ang tagal ko na rin hindi gumagawa ng horror film. My last movie for MMFF was Mindanao. And that was 5 years ago. So, ito pa lang uli. And hindi ko akalain na it's the 50th anniversary of Metro Manila Film Festival. So it's very, very special. And kaya ako pinagdadasal na sana matuloy kasi it's nice to be part of that historical event of MMFF. Pwede na po bang magkwento kasi yung mga kasama mo? Alam mo, gusto ko pero hindi ko talaga din pa alam. Sa true, kasi si Direk Chito yung nagka-cast. Wala pang final casting, wala pa rin talagang final treatment of the whole story. Pero ito lang ang masasabi ko, yung unang draft ng sequence treatment na binigay ni Direk Chito sa akin, kung ano yung gut feel ko nung binasa ko yung Feng Shui na supposedly project namin ni Direk Chito before, yung takot ko na binabasa ko yung script, ganun-ganun yung naramdaman ko dito sa pelikulang to, dito sa storyang to. So, may ganun ako yung kapag natakot ako, kinabahan ako sa isang storya na horror, kailangan ko itong gawin. Kapag napaiyak ako ng isang script na drama, naiintindihan ko siya, ibig sabihin kailangan ko siyang gawin. So, kailangan maramdaman ko yung kwento. Ito, nadama ko, natakot ako. Siguro lasa na po sa akin, Miss Judy Ann, ba't po ang ganda niyo ngayon? Yun nga. Grabe namin naman. Pinag-usapan namin kanina. Ang fresh ha? Oo. Alam mo, Anong siguro, secret? Siguro pag masaya ka. Okay. Pag masaya ka sa ginagawa mo, pag masaya ka sa lahat ng trabaho pumapasok sa'yo at buong puso mo lang siyang tinanggap na kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. So, I guess, iyon yung lumalabas sa'yo. Na lahat na ng ginagawa ko ngayon galing sa puso ko, buo ang pamilya ko, super blessed. I am super, super blessed and I am super thankful for that. Na parang, at some point, akala ko, nung pag nag-asawa ng anak, nagkapamilya, kasi yun yung inaano ni Tito Alvin sa akin natin. Pag nag-asawa ka at nabuntis ka, malalaos ka na. Yeah, but thank you Lord at sa lahat ng mga tao patuloy na nag-aabang, naghihintay, nanonood at sumusuporta. Siguro part na rin nung glow is yung meron ka talagang kailangan self-love na binibigay. Importante na may oras akong binibigay. Kahit konti lang, kahit 1 hour a day or makapagpa-IV man lang ako, it is something na deserve na kahit na sino ha, ng hindi lang nanay, hindi lang ng magulang, kahit sino, you deserve to be taken care of. And I'm super grateful for everything. Yung masaya-masaya lang talaga ako. Wala na akong pwedeng hanapin eh. Okay, Juday, last question naman sa akin. Pang tribute na tanong, do you see yourself retiring na iiwanan mo lahat to? Magiging depende siguro yan sa situation. If at some point, may isa sa mga anak namin siguro na nag-decide na mag-aral sa ibang bansa and kakailanganin mag-sacrifice, walang pagdadalawang isip. Bakit? Kasi anak namin yun eh. Bakit uli ko iiwan? Kung sakali man, hindi naman siguro buong-buo. Pero alam naman natin ang kalakaran sa industriya ko. Habang tumatanda ka, hindi na nagmamatter yung value mo eh. Yun yung malungkot. Yun yung malungkot na katotohanan sa Philippine show business. Habang tumatanda ka, pag nawawala yung premium mo, nawawala rin yung respeto sa'yo ng ibang mga tao. I am not saying everyone, I am not saying all. There are some na mararamdaman mong hindi ka na binavalue. And I think, siguro piniprepare ko yung sarili ko sa part na yan na darating ako doon. Kasi nandito na ako sa mga mommy roles, nandito na ako, di ba? Tumatanda naman tayong lahat. But I guess yung respeto na dapat na binibigay natin sa mga veteran stars, dapat mabuhay eh. Dapat buhayin yun kasi deserve nila yung respeto. Ako, inihanda ko lang yung sarili ko kasi ang dami ko na nakitang veteran stars na hindi talaga nabigyan ng proper attention, ng proper value. So yeah, kung halimbawa mag-retire man ako at some point, it's not gonna be soon. But yes, may mga iniisip akong kaming retire kasi hindi kailangan handa ka. Kailangan prepared ka, kailangan nakaplano. Tama. Thank you, Juday. Thank you.